bilang na ang araw ko sa DPWH. Di ba? 2 years na lang ako dito eh. Di ba? 2 years. Kayo naman, kinakabahan naman kayo. Kinakabahan naman kayo. 2 years na lang ako dito. Di ba? 2 years nga. Matatapos na ang term ng ating Pangulo in 2 years or 2.5 years. Di ba? 2.5 years na lang. Yun na lang ang term ko din dito. 2.5 years din. No? Maximum. 2.5 years na lang ako dito. Pero sila Yusek Lara, sila D.E. Kenneth, sila ADE Paul, sila yung mga bago nating ina-hire, sila Dave. Matagal pa ang kanilang career. Si Yusek Lara has been here for what? 15 years? 12 years, sorry. 12 years. Di ba? Matagal pa ang career ng mga yan dito. And they are the next generation. And it will be up to them where this agency will go. That is why, starting January, the DPWH is going to go on a massive recruitment. Massive recruitment kami. Magkakaroon ng mga job fair sa mga eskwelahan mismo. Sa UP, sa UST, sorry, syempre sa Gasal, Animo, panalo kami kahapon. Kaya inuna ko yung UP kasi alam naman natin na magagaling talaga ang mga engineer ng UP. Pero panalo kami kahapon. Talo sila. So, anyway, so sorry, I just had to put that in. Sorry. Sorry, Yusek Lara. UP yan eh. Magkatabi kayong UP. So, next year na lang ulit. So, January, magsisimula na kami ng mga massive recruitment sa mga schools. Sa UP, sa UST, sa Gasal, sa Ateneo, sa Mapua, sa FEU, PUP, UE, all over. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mag-recruit tayo ng mga engineer, mga accountant, para talaga mag-infuse na tayo ng fresh blood. And I'm announcing this already today sa ating mga schools. Hopefully you can help us really recruit people and really, make people realize, especially the young generation, na importante silang mag-participate dito sa reforma natin. And the best way to participate in this reform effort sa DPWH is to join DPWH. That is the best way to participate. Join us in this effort. Ako, yung mga iba dito, matanda na kami. No, we're in the tail end of our professional careers. But the new engineering graduates, the new engineering passers, the new accountants, syempre kailangan din namin accountant. Marami ding mga accountant na mukhang makakasuhan. So, dito sa DPWH, so kailangan din natin ng mga accountant. So, we need you. We need you to join us in this reform effort. And we will go around the schools. I will personally go around, to convince you to join us. Because we need you. We need fresh blood. We need young, dynamic, idealistic people to join DPWH. And you will be the ones to really turn the page and reform this institution from within. Not just in the next 2 years, but in years to come. So that is our big push in January. We will ask our young blood here, like Yusek Lara, to also give career talks. Dadalhin ko siya sa Gasal. Sa Gasal siya magsasalita. Kasi mas magagaling yung mga engineer ng UP. Alam ko naku, papatayin ako ng Gasal dito. Papatayin ako ng mga kapwa ko Gasalista dito. Pero, of course, UP is still up there. No? Kayo pa rin ba ang number 1 sa board? Kayo pa rin ba? Hindi na kayo nagtatap? Oh, sorry. I stand corrected. Hindi na pa kasi ka nagtatap. Hindi na pala UP ang number 1 sa engineering ngayon. So,
But, kidding aside, I think, this is very serious. We really want to find the best and the brightest out there and really bring in, young blood and fresh blood, idealistic blood to the DPWH. We will start in January. We have to initially, we have to fill in about 2,000 positions. So, pero sabi ko nga, yung 90 na DPWH officials na either nakasuhan o nasuspend, dadami pa ng dadami yon. So, abutin din ng ilang daan yan. So, kailangan talaga namin mag-recruit. So yan. So, that's very important. And just finally, sorry, we don't have a lot of time, but I'll just go through the other things that we have done over the last 3.5 months. Obviously, Oplan Kontrabahay is very important, launched by our president in Metro Manila, in Cebu, and in Bacolod. So this is Bacolod, and then Cebu. No? And then, I just wanted to tell you where else we're going to go in the next months. We're going to go to Rojas, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato City, and the area in the Rio Grande River Basin in Cotabato, Maguindanao area, Cagayan de Oro, and others. No? Ang dami nating pupuntahan kasi ito talaga kailangan natin to. Lagong-lago na wala tayong locally funded flood control projects sa 2026. So talagang kailangan nating i-launch ito at gawin ito habang hindi pa umuulan papasok ng 2026. So these are the other areas na mag-launch tayo sa January. Okay. Other things that we have done, yung post-disaster repairs, no, napaka-importante nito, no? At dito din pinapakita natin kung ano ang posible. Nung mga nakaraang mga disaster, napakatagal ng repair ng classroom, ng health center, ng kalye, ng tulay, ng ospital. Ang tatagal, no? In fact, may mga nagreklamo sa aking mga LGU at nagreklamo din sa Pangulo natin na may mga disasters taon na ang binigang, hindi pa naaayos. So, yun ang isa sa mga binabago natin. And ito yung mga ginawa natin sa Cebu. Nakita nyo naman yung Bugo Hospital, I think in 1 month lang, operational na siya. In fact, mas maganda pa siya ngayon kaysa nung bago tumama ang lindol sa Cebu. It's much better now. And sabi ko nga, kaya naman pagang gumawa ng DPWH ng ganito kaganda. No? Kaya naman paga at ganito kabilis. No? Nagulat. Kahit ako nagulat. I did not expect the speed and the quality of the work. No? Pati yung hospital administrator, nagulat siya. Yung hospital niya, mas maganda pa ngayon kaysa bago tumama yung lindol. So, kaya naman pala. So, kailangan ngang consistent. No? Gagawin natin to sa lahat. No? And I want to congratulate the team in Cebu for doing such a great job here and such a fast job. No, wala pa atang 1.5 months tapos na to. At nakita nyo naman, napakaganda ngayon. No? So, next, of course, alam nyo naman, yung mga ginawa nating 10 cities, napakabilis din ginawa to. Linggo lang binigang natin dito. Doon yung makikita na talagang kung uunahin ang trabaho at hindi uunahin ang pagnanakaw, maayos ang gawa at mabilis ang gawa. No? Yun ang problema eh. No? Siyempre, pag pagnanakaw ang priority, walang mangyayaring ganyan. Pero, kapag trabaho, ang focus, yan ang makikita nyo. So, importante ito. No? So, it is a change not just in the way we do things, but it is a change in mentality. It's a change in values. Values ang pinag-uusapan natin dito eh. If we will value the work more than anything else, you will get results like this.